Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Oras po ngayon ay 2 p.m. March 18. Kami po ay babiyahe papuntang Masbate, kantor na Masbate. Ayan, sa ngayon po kami ay eksaktong umalis ng alas 2 sa aming lugar dito sa BF Road, Quezon City. Dahil kami po ay babiyahe na gamit lamang po ang aming motor na NMAX at NMAX version 2 at pipilitin po namin makarating sa Masbate at maabutan ang biyaheng pa Monreal or San Jacinto if ever na kakayanin yung biyahe namin sa oras na to. Ayan, napili namin umalis ng alas 2 ng tanghali dahil alam naman natin na may traffic dito sa Commonwealth at dito kami nagsimula sa may Sandigan Bayan ng Quezon City and sabi namin mas maganda umalis ng alas 2 kahit na paano makakarating kami ng probinsya ng mga gabi-gabi na at least hindi na masyado mainit. Kaya kasalukuyan namin binabaybay ang Commonwealth. Papalabas na po kami ng Commonwealth and ayan, sobrang init po ngayon dito sa Commonwealth. Nakikita nyo naman kasagsagan ng init ng panahon alas 2 and kailangan namin makarating sa Laguna ng kahit paano mga hapon at least hindi na masyado ganun kainit. Nung nakaraang taon umalis kami sa lugar namin sa BF Road ng mga alas 11 ng gabi. March 19 naman yata yun and ang mali namin doon, nakarating kasi kami ng Bicol ng tanghali. Nakarating kami ng Quezon ng tanghali. Umalis kami ng gabi, nakarating kami ng Quezon, Bicol ng tanghali. Pag ganun super init. Kaya mas prefer namin na umalis na lang ng tanghali dito sa QC para yung dating namin ng Bicol or Quezon gabi na at least kahit paano hindi kayo babakbak ng tanghali. Hindi kayo babakbak ng init. And nung last year din, ito rin yung gamit naming motor. Siguro nasa 10,000 or 8,000 odo pa lang siya ng panahon na yon. Ngayon nasa 22,000 odo na siya. And as of now, okay naman yung motor. Wala naman siyang problema. And meron na rin mga pinalitan. Kagaya ng belt, ng bola. And yung shock, napalitan ko na rin. Ako lang nagpalit ng shock. And then nagpalagay na rin ako ng dalawang lagayan ng cellphone. Kasi yung dati ang gamit namin para siyang digicam na YHI digicam medyo maliit siya, maliit yung monitor niya, tsaka pag in-upload mo sa Facebook medyo maliit at hindi ko siya carry gamitin kasi kailangan lagi siyang nakasaksak pag ginagamit. Kapag umaandar yung motor namin hindi siya gumagana, or kapag umaandar yung motor namin pag halimbawa liliko kami ganyan. At ayun na nga, medyo nawala sa isip ko. And kapag yung camera na yung nagamit namin before, kapag liliko, kanan or kakaliwa kami, once na matanggal yung wire niya, diba merong chargeran yung NMAX, once na matanggal yung wire niya, doon sa mismo sa camera na yun, mamamatay yung camera. Ang mangyayari, kailangan mo namin gawin ito para isaksak ulit. Or kailangan ko mag-balance para maisaksak ulit yung wire ng camera na yun. Kaya hindi ko na rin siya ginamit for today dahil hindi ko na rin siya ginamit for today sa pag-alis namin kasi yun nga yung problem niya. Bukod sa kailangan laging siya nakasaksak, kailangan meron din siya merong malaking memory card kasi nga ang record ko lang yata that time para kaperaso lang ng part ng Quezon, kaperaso lang part ng Bicol, yung Mayon, which is yung Mayon nga lang halos, tapos pagdating pa mismo sa terminal ng Sorsogon. Hindi ko pa masyado na-record kasi wala naman kami dalang power bank para maisaksak siya. Kailangan lagi siya nakasaksak kaya hindi ko na rin siya ginamit. Ang ginawa ko ngayon, bumili ako ng Motowolf na cellphone holder. Tapos doon ko nilagay yung cellphone na to, yung Samsung A50. Tapos ang ginawa ko na lang yung video, tapos super steady lang para hindi siya maalog. Nakikita nyo naman sa video, diba? Hindi siya maalog, hindi siya nanginginig. Kahit anong hataw namin, kahit anong bilis namin, hindi siya nanginginig. Kaya yung video, makikita nyo pantay pa rin, straight pa rin. Ito, as of na nandito na kami sa Antipolo. Pinutol ko na rin yung
video, pinutol ko na rin yung pag-video para kahit paano matipid namin yung battery ng Samsung A50 since hanggang mas bati pa nga kami. Dito kami ngayon sa Antipolo and super paliko-liko dito pero hindi naman siya ganun ka-traffic. Ang tansya ko yata dito alas 3 na ata, almost 1 hour na rin yung biyahe ng time na yan. And sa NMAX ko pala napalitan ko na rin siya ng coolant, pinapalitan ko na rin ng coolant para kahit paano bago siya at hindi siya basta-basta mag-overheat. Then, ang ginawa ko nga pala dun sa camera, yun nga yung sa Motowolf, nilagyan ko ng Motowolf yung camera ko dito banda sa side mirror sa kaliwa. Doon ko nilagay itong Samsung A50. Tapos yung lumang cellphone holder ko, dito ko nilagay sa kanan. Tapos doon ko naman, bumili naman ako ng isa pang phone. Pero yung phone na to, Redmi lang siya. Magkano lang din bili ko, 2K lang yata bili ko. Para pang mapa-mapa lang namin. At least kahit paano, gumagana yung video ng Samsung A50. Then dito sa side, sa kanan ng side mirror, gumagana naman yung mapa. Papunta dito sa Masbate. At least, dalawa yung gumagamit, may record at may mapa ako. Hindi kami maliligaw sa pag-alis namin. Ayan, kasi nakuyan pa rin po kami nasa ayun, nakita nyo po sa Tanay. Nasa Tanay na po kami ng mga panahon na yan. And sa pagkakataon po na to, medyo mainit-init pa rin and kahit paano naman kaya naman na namin. Ito yata mga bandang alas 4 na ata to ng hapon. Nakadaan na kami dito sa Pilila Rizal. As you can see, andyan po yung icon ng Pilila Rizal. Dati nakikita ko lang to sa vlog, yung Pilila Rizal na yan. Pero ngayon, nadadaanan na siya namin. Last year, hindi ko maalala kung dito kami dumaan kasi super dilim talaga ng time na yan. Gabi kasi kami umalis. This is our first stop, Pilila Rizal. Selfie muna habang fresh pa kasi mamaya hindi natin alam kung saan na kami aabutin. And nagtuloy na ulit kami sa aming pag-alis. Hindi ko na alam kung saan lugar ito pero sa pagkakaalala ko, nagpas na kami ng Pilila Rizal. Ayan, tuloy-tuloy na kami sa pagbabiyahe and kasama ko nga palang bumiyahe yung kinakasama ko, yung jowa ko, si Dong. Kaya maganda rin namin kasamang OBR at least kahit pa paano hindi ka mababoard, hindi ka maaantok, kahit pa paano kapantuhan ka. Nandito na pala kami sa Lumban, Laguna, diba? After ng Pilila Rizal, hininto ko na muna yung pag-video kasi para hindi nga malobat yung battery. And nung napansin ko na malapit na kami sa Lumban, tinuloy ko na ulit yung pag-video. This is our second stop dito nga sa Lumban, Laguna. Ayan, nagtuloy na ulit kami sa pagdadrive. And sa panahon na to, sa time na to, medyo rush hour na yata to kasi bandang alas 5 na and marami na rin umuuwi mga estudyante. Yung time na yan, marami na rin umuuwi galing trabaho. Kaya medyo naka-traffic na kami. Hindi ko lang maalala kung saang lugar ito pero nagpas na po kami ng Lumban. As you can see, nakita ko yata dun sa may Arco San Juan Laguna something or what. Basta tinatahakan namin ang lugar na ito patungong Masbate. Sa pagpapatakbo namin, ang sabi ko, relax lang, chill lang. Before kasi last year, super hataw ako magpatakbo as in 80, 90, 110, 120, ganun. This is our third stop. Andito na kami sa saan nga ba to? Sa pagkakaalala ko, Quezon na tong park na to. May gasolinahan dito at saka may 7-Eleven. Nasa Quezon na kami, aming pangatlong hinto. Ayan, inabot na kami ng gabi. Sa pagkakaalala ko, alas 7 na to ng gabi. Dito na kami sa bypass road ng Quezon. Dito kami dumaan. Dito kami pinadaan ng mapa para kahit paano hindi na rin kami ganun na-traffic. Ayan, tuloy-tuloy lang kami dyan. Super dilim ng mga panahon na yan. And dahan-dahan nga lang kami mag-drive tsaka magpatakbo dahil para chill lang kahit paano hindi kami pagod. Diba mas maganda umalis at tanghali sa Quezon City, at least makakarating kami ng probinsya ng gabi na. Madilim man pero hindi siya nakakaantok at hindi mainit.
Ayan po, as you can see, nakikita niyo po yung kalsada na super luwag at wala masyadong mga sasakyan. And nandito na po kami ngayon sa may Sigsag Road sa Bicol. Sa may Quezon pala, Quezon Sigsag Road sa may Bitukang Manok. And last year dumaan kami dito sa Bitukang Manok, parang halos madilim din kasi inabot kami noon ng alas 2 ata ng madaling araw. Alas 2 na madaling araw. Pero ito, nakarating kami dito sa Sigsag Road na mga 9 PM na yata ito. Yung oras na to. Hindi ko lang sure kung anong oras ng time na yun. Pero nakarating kami ng Sigsag Road ng 9 PM something. And nung una last year, kabado kami na dumaan dito kasi nga hindi namin alam kung ano ang may experience namin dito sa Sigsag Road. Pero last year nung dumaan kami dito sabi ko na hindi naman siya totally nakakatakot and hindi siya ganun kadilim kasi may liwanag naman ng van at marami rin naman mga sasakyan na dumadaan. Kahit nung dumaan kami nung alas 2 na madaling araw last year, marami pa rin tao at may mga nagbabantay naman. Dito sa Sigsag Road, may part na sa kaliwa kayo dadaan kasi mag-iiba ng pwesto or mag-iiba ng linya ang mga sasakyan. Pero hindi naman siya ganun kabilis or hindi siya ganun katagal. Mabilis lang din naman. And dito sa part na to makikita niyo may mga nagka-flashlight, may mga nag-iilaw, may mga nagbabantay. Pwede nyo silang hagisan o bigyan ng pera, ng barya or kung ano man gusto nyo ibigay sa kanila. And maganda rin na merong ganyang bantay. At least alam nila or alam natin kung liliko na tayo or kakanan tayo or kakaliwa. And pinapahinto nila yung mga sasakyan sa taas tapos papadaanin nila yung mga paakyat. O di kaya papahintuin nila yung mga pababa tapos padadaanin nila yung mga papaakyat ng mga sasakyan. Ganun yung process nila dito sa Bitukang Manok. And pagbaba namin dito, hindi ko lang sure kung makikita pa sa camera pero super dilim na talaga. Yung lugar ng kalimutan ko na Lukban yata, lugar ng Lukban, Quezon, yung dagat. Nung nakaraang taon, nakarating kami ng Lukban, Quezon, bandang alas 7 na siya ng umaga. Kaya, last year, alas 7 na siya ng umaga. Kaya kitang-kita sa video, kitang-kita sa camera, yung itsura ng Lukban, Quezon. Super ganda, as in. Nasa gilid ka lang talaga ng kalsada habang nag-drive ka. And dito sa Bitukang Manok na huminto muna kami dito sa may nakita namin tindahan dahil medyo pagod na rin kami. At kumain na rin kami nga. Hindi ko lang maalala kung anong oras na po. Siguro something mga 10, mga 12, like that. Ito na ang arko ng Bicolandia. Welcome to Bicolandia. Ayan, kita-kita nyo. Huminto muna kami sa side para makapagpahinga kahit paano dahil pagod na rin ako that time. Imagine from Quezon City hanggang dito sa arko ng Bicolandia, ako lang yung nagta-drive and I'm so happy dahil nakarating kami ng safe at ligtas, nakarating kami ng maayos at medyo pagod na ako dyan, super wala na rin mata ko. And dito banda sa Tagkawayan, Quezon, nung tumigil kami dun sa arko ng Bicolandia, mga 30 minutes yata kami dun, nag-decide kami na magkumuha na ng hotel. Maganda ito na puntahan namin na hotel. Super mura lang. Music Hotel something yung pangalan niya. Makikita nyo lang. Bandang Tagkawayan, Quezon lamang to. 300 yung kinuha namin. 3 hours na. Ayan. Tapos gumising na kami yan. Siguro mga alas 6 na yun ng umaga. At nagtuloy na ulit kami. Ang date naman na to ay March 20 na. March 20 na. Alas 6 na yan ng umaga. And nagtuloy na ulit kami sa pagdadrive. Sinimula na ulit namin pagmamaneho na makarating kami sa Masbate. And ayan, as you can see, wala pa masyadong araw, wala pa masyadong mga sasakyan. And kahit naman nung last year, dumaan din kami dito mga bandang tanghali yata kami nakadaan dito sa may bandang Sipokot. Super super wala rin mga ganong sasakyan, as in. Ayan, nandito na kami sa Sipokot. So, wala pagpasok ng Sipokot. Walang tigil ng ulan as in. Nakita nyo naman yung motor kanina, basang-basa. And sa part na to, pag umuulan, hindi na talaga ako nakakapag-video dahil super lakas na ulan, baka masira yung cellphone. Maski sa pagmamapa, tinanggal ko na rin muna yung isang phone namin para sa pagmamapa. Kasi bukod sa malakas yung ulan, ang dami-dami pang sasakyan. Super bibilis talaga. Hindi ko na masabi, siguro mga nasa
70-80 kilometers sa pagpapatakbo namin. And nandito na kami sa may Mayon Volcano sa Albay. Nakarating kami ng Albay. After Sipokot, nakarating kami ng Albay. And buti kahit paano dito, medyo umaraw-araw na. Pero hindi pa rin talaga matatapos ang pag-ulan. Simula lang pagpasok ng Sipokot. As you can see, ito po ang Mayon Volcano. Kaso hindi siya masyado makita sa video kasi super paulap. Maulap na maulap siya. Ayun siya sa may bandang taas. Ang ganda sana yan dati. Nung umuwi kami last week, nakita namin yun as in nagpakita sa amin buong buo siya. Kasi super araw nung time na yun. Ngayon kasi uwi namin, medyo inulan kami. Last year hindi kami inulan Kaya hindi ako bumili ng kapote kasi akala ko hindi kami uulanan sa pag-uwi namin ngayong araw na to. As you can see, huminto na naman kami dahil super lakas na naman ang ulan. Walang tigil ang ulan. Tuloy-tuloy ang ulan. And makikita niyo po dito ang kalsada, super basa na po. Dahil nga sa pag-ulan, walang tigil na pag-ulan. Simula sa BF Road hanggang sa bandang Sipokot, Bicol, Albay, wala lang tigil sa pag-ulan. Pero dun sa, simula sa BF Road hanggang Sipokot, medyo walang ulan that time. Pero pasok namin ng Sipokot hanggang sa may Albay, walang tigil ang ulan. As in, siguro titila lang ang ulan, saglit lang. Tapos mamaya uulan na naman, ganun. And sa pagdadrive namin simula BF hanggang Sipokot, ang takbo ko is nag-range ako ng 80-90. Pero gusto ko relax lang kasi last year super bilis namin kaya medyo pagod. Unlike ngayon na super relax na ako mag-drive, hindi ko siya masyado binibilisan para kahit paano relax pa rin ako. Although gumagana yung kamay ko, yung isip ko, yung mata ko, gumagana sa lahat, pero hindi siya ganun kapagod dahil relax lang ako mag-drive. And last year sa lang kami, sa may Pilar lang kami, Pilar Sorsogon Port lang kami. Pero today, ngayon sa pag-alis namin, nag-decide kami na dumiretso hanggang Sorsogon Bulan. Yan, kumain muna kami dyan dahil super lakas na naman ang ulan. And itong part na to, papunta na to ng Bulan, Sorsogon. Nalagpasan na namin yung Pilar. Pagpasok namin dito sa may Sorsogon, super lakas pa rin ng ulan, wala siyang tigil. Mabuti na lang kahit paano bandang dulo, medyo wala-wala na yung ulan. And sa Pilar, Sorsogon, kung doon kami nag-stay sa terminal nila, sasakay kasi yung motor sa bangka, which is bubuhatin yung motor sa bangka, and another bayad dyan sa magbubuhat. Then pagdating sa Masbate, bibit-bitin na naman paalis sa bangka, another bayad na naman. Kaya nag-decide kami na sumagat na lang hanggang Bulan, Sorsogon, kasi sa Bulan, Sorsogon wala kang babayaran na magbubuhat kasi ikaw na mismo yung magsasakay sa bangka. Kumbaga parang kayang-kaya mo na sa paanda rin para isakay doon sa bangka. Dahil ang bangka sa Sorsogon para siyang roro na maliit lang. Unlike sa Pilar na bangka lang talaga siya nagawa sa kahoy, sa kawayan, ganun. Kaya wala kang choice kundi ipabuhat sa kanila para maisakay sa bangka. Pero sa Pilar hanggang Bulan, mag-a-add ka na, sabihin natin yung mga 2 to 3 hours another biyahe. Mag-a-add ka ng another biyahe na 2 to 3 hours. Pero nung time na to, inabot kami ng 4 hours kasi nga, walang tigil ang ulan. Hindi ko na kaya kasi ang tulog lang namin sa Tagkawayan sa hotel kanina, wala pang 1 hour. 3 hours yung kinuha namin oras, pero hindi kami agad-agad makakatulog kasi nga, pagod, masakit yung katawan. Kaya halos 1 oras lang din yung naitulog ko at naitulog namin. Kaya, nung time na to, medyo pagod na rin talaga ako. Iniisip ko na lang na matapos lang to, okay na, makakapagpahinga na ako. And as you can see, tuloy-tuloy na kami sa pagdadrive hanggang makarating kami sa Bulan Port, Sorsogon. Dito pala sa Bulan Port, Sorsogon, ang naging eksena namin dito is ang pinagkaiba niya lang sa Pilar. Sa Pilar kasi ang daming tindahan. Pwede kang bumili, pwede kang lumabas. Dito sa Bulan Port, wala masyadong tindahan sa loob mismo ng port. And hindi sila nagpapalabas. Once na nakapasok ka na, maghahantay ka hanggang umaga. Pag nag-umaga, doon sila magpapalabas. Kasi kung nakapasok ka na sa loob, hindi na sila magpapalabas. Maghahantay ka na lang. Ayan, nasa harapan ng truck yung Bulan Port, Sorsogon. Ayan, hinantay ko lang muna makaalis yung truck para kahit paano makita sa video yung mismong port, yung mismong arko ng Bulan Port sa Sorsogon. Ayan, kita.
after almost 1 day na pagbabiyahe. Ayan, dito sa part na to, lumipat kami ng port sa kabila. Kasi dito sa pinuntahan namin na una, port para sa mga fishing keme. Dito sa kabila, port siya para sa mga tao. Kaya lumipat kami dito sa kabila. Ayan, as you can see, nakapasok na kami mismo sa loob ng port. And yung kasama ko medyo nabaksak na. Ayan, kinabukasan, March 21. Ayan, nagkasikaso na kami para ipasok na yung motor doon mismo sa may roro. Makikita nyo yung roro ng bulang. Ang binayad lang namin dito, 250 sa motor. Tapos 200 sa tao, bali 650 lang. Doon sa Pilar, magbabayad ka ng 500 sa nagbubuhat, pasakay, and magbabayad ka ng 250 sa motor, and magbabayad ka ulit ng 500 para sa pagtanggal ng motor sa bangka. Aabot din siya ng 1,250, 1,3 mahigit sa motor pa lang. And mag-add ka sang 250 sa tao, bali aabot din siya ng 1,800. Kaya nag-decide kami na dito na kami sumakay sa Bulan Port. At least kahit pa paano, maayos yung pagsakay ng bangka. Maayos yung pagsakay ng motor sa bangka. Hindi na nakakatakot kung bubuhatin man nila, diba? And dito may nakilala akong aso kasi every time talaga na pupunta kami sa ibang lugar. Once na may makita talaga akong aso, lagi ko siya tinatawag, ginahawakan, ganun. Ayan siya, oh, super cute. Last year meron din kami nakitang aso sa may Pilar naman, sa Pilar Port. And kulay itim nga lang yun siya. Ito kulay puti siya. Super cute na. Grabe, imagine, nag-drive ako na almost 1 day and half day para lang makarating kami dito sa port ng Bulan. Pero worth it lahat ng pagod, as it. Ayan, naisakay ko na yung motor ko sa loob. And ito na kami, papunta na kami ng San Jacinto, Masbate. Pag doon kami sa Pilar, Sulacan, ang baba namin Monreal, Masbate. Pero kung dito kami sa Bulan sasakay, ang baba namin San Jacinto, Masbate. Magdadrive lang kami ng 30 minutes papunta mismo sa bahay nila sa Cantor na. Ayan, super sarap sumakay ng bangka. Ayan. Pinasuot na kami ng life vest kasi nga may mga bantay dyan. Kailangan talaga magsuot. And after 1 hour and 30 minutes, nakarating na kami sa bayan ng San Jacinto. As you can see, Port of San Jacinto. Yan, ibinababa ko na yung motor para makabiyahe na ulit kami papunta sa Cantor na. Noong time na yan, magbabayad pa kami ng 50 pesos para sa motor fee. Kailangan kasi yun bago ka pasok na sa Jacinto, at least meron silang income, diba? Ayan, nag-drive lang ako na mahigit 30 minutes na lang yata, 35 minutes kasi dahil ganun pa kalayo ang tour na dito sa San Jacinto. Pero okay lang kasi worth it naman. Nakatulog naman kami kagabi dun sa port. Dahil nakarating kami kagabi sa port ng Bulan, alas 4 ng hapon. Nakarating kami ng alas 4 ng hapon. Wala naman ng biyahe that time ng barko. Kaya natulog na lang kami doon sa loob ng port. And nagising kami ng alas 6 kinabukasan. Doon na kami umalis papunta ng San Jacinto. Ito bayan to ng San Jacinto ng Masbate. And tinatahak na namin ang bayan papunta ng Cantor na. Ayan, sa gilid makikita nyo yung Cantor na Elementary School. And ito na yung lugar nila, papunta ng Cantor na. Actually, Cantor na natong lugar na to. And dadara-diretsuhin mo lang hanggang sa makarating ka sa bahay nila. Ayan, sa mga gilid yan, mga kapitbahay niya, mga kapitbahay ng mama niya. Ayan, mga kaibigan niya. Makikita nyo, niningitian naman na siya yung kasama ko. And dahil siya talaga yung taga dito.
And ito na po yung bahay ng kinakasama ko. Finally, after 1 day and half day, nakarating na kami ng maayos at ligtas. And thank you Lord dahil hindi mo ko pinabayaan for the second time around na bumiyahe kami from Quezon City hanggang dito sa Masbate, hindi mo ko pinabayaan. Thank you po Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. And dito po sa part na to, tinatawag na namin yung mama niya para nga magbukas ng pintuan at may pasok namin yung motor. Pero since hindi pa totally ganun ka ayun yung mama niya, rarating lang namin para maayos rin yung mga gamit. And dito lang muna namin nilagay yung motor sa harapan lang muna nila para kahit paano makapagpahinga kami at may ayos namin yung mga gamit namin sa loob ng bahay nila. Thank you Lord. After almost lagpas 24 oras Lord, pinabayan mo kami simula sa pagpapahinga namin, sa pagdadrive, sa pagtulog, pagkain namin Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. Wala po kayong ibang hinangan sa amin kundi ang aming kaligtasan lamang po Panginoon. Maraming salamat po Lord. Hindi po dahil sa inyo hindi kayo makakarating ng ligtas dito at hindi kayo makakapag-drive ng maayos. Salamat po dahil hindi nyo po kami binigyan ng kahinaan sa katawan, bagkus binigyan niyo po kami ng kalakasan. And sa part na to, pagbaba namin sa motor na to, parang wala lang. Last year, super pagod ako last year. Siguro hindi pa ako ganun kasanay, pero nung part na to, super parang wala lang. Hindi ko naramdaman yung pagod. Last year, pag uwi namin sa kanila, nagpa-massage agad ako sa manghihilot dito. Pero ngayon hindi na, kasi hindi naman ako ganun kapagod. And kaya ko naman na kahit paano. Thank you Lord. Maraming salamat po sa mga tumutok sa simula and eto na po kami. Salamat!